Matapos mag-sign si Lauri Markkanen sa isang max contract, hindi pa natatapos ang Utah Jazz sa pagdaragdag ng mga piraso para sa kanilang team para sa darating na season. Ang free agent na si Svi Mykhailiuk ang pinakabagong signing ng Jazz na pumirma ng 4-year contract na nagkakahalaga ng $15 million. Si Mykhailiuk ay naglaro para sa Boston Celtics noong nakaraang season at lumahok sa 41 games para sa mga kampiyon ng NBA. Nakamit niya ang career high na points sa regular season finale ng Celtics na may 26 points kung saan siya ay nakapagtala ng 10 of 13 mula sa field at 6 of 8 mula sa 3-point range. Nagdagdag din siya ng 5 assists at 5 rebounds. Kinuha ko lang kung ano ang ibinibigay ng laro, sabi ni Mykhailiuk pagkatapos ng laban kontra sa Washington Wizards. Kumuha ako ng mas maraming shot, mga open shots at nakapuntos ng maaga. Pakiramdam ko'y nagbigay ito sa akin ng mas malaking kumpiyansa. Magandang dagdag si Svi Mykhailiuk para sa Jazz. Siya ay may 40% shooting mula sa field at 36% mula sa 3-point range na maaaring makatulong sa maraming team sa liga kung saan naging mahalaga ang perimeter shooting. Mahirap para kay Mykhailiuk na makakuha ng consistent na minuto para sa Celtics dahil sa lalim ng kanilang roster. Hindi lamang sila isang malalim na team, ngunit karamihan sa kanilang mga players ay may kakayahang mag-shoot ng 3-pointers ng mahusay at magdepensa ng mataas na antas. Ang Utah Jazz ay isang young team at maaaring makinabang mula sa isang depth piece tulad ni Mykhailiuk. Ang 4-year contract ay nagpapakita na nakikita ng Jazz ang malaking halaga sa sharpshooter at maaari siyang magdala ng karanasan para sa mga young players, kapwa sa loob at labas ng court, lalo na't kakagaling lang niya sa isang team na nanalo ng kampyonato. Samantalang sa sumunod na balita naman, ang Boston Celtics ay nagmula sa isang kamanghamanghang 2023-24 season na natapos sa isang tagumpay sa NBA Finals. Gayunpaman, may mga players ng Celtics na patuloy na nagre-representa sa kanila kahit na sa off-season. Sina Jrue Holiday, Derrick White at Jason Tatum ay kasalukuyang naglalaro para sa Team USA sa 2024 Olympics. Hindi naglaro si Tatum na did not play o DNP sa makapigil hiningang panalo ng Team USA laban sa Serbia noong Huwebes na nagbunsod ng babala mula sa isa sa mga dating kakampi ni Stephen Curry. Si Quinn Cook na naglaro kasama si Curry sa Golden State Warriors ng 2 taon ay naniniwala na ang hindi paglalaro ni Tatum ay magbibigay sa kanya ng motibasyon upang gumawa ng malaking hakbang sa darating na season. Mananalo ng MVP si Jason Tatum ngayong season. 3 sunod na All-NBA First Teams, nanalo ng gintong medalya noong 2021 bilang pangalawang leading scorer ng team at kakapanalo lang ng kanyang unang NBA championship, tapos hindi man lang siya nakapaglaro ng kahit isang minuto para sa Team USA, isinulat ni Cook sa X, dating Twitter, kasabay ng 2 emoji na nag-iisip. Lahat ng motibasyon na kailangan niya, abangan mo, NBA. Bagaman hindi naglalaro ng mahabang minuto si Tatum para sa Team USA, ang kanyang presensya at suporta ay tumutulong sa team na makamit ang mga dakilang bagay. Nasa bingit ng pagkatalo ang USA sa Serbia na may maagang double-digit lead noong Huwebes. Gayunpaman, sina Stephen Curry at ang kanyang mga kasama ay bumalik na may matinding laban. Natapos ni Curry ang laro na may 36 points at nagpasok ng isang clutch 3 na nagbigay ng momentum sa kanyang team. Samantala, nagpakitang gilas si LeBron James ng isang triple-double na may 16 points, 12 rebounds at 10 assists. Jason Tatum handang dalhin ang momentum sa 2024-25 season. Malaki ang naging papel ni Tatum sa stellar na regular season at playoff run ng Celtics. Sa 74 games ng regular season, nag-average siya ng 26.9 points, 8.1 rebounds, 4.9 assists at 1 steal at may 37.6% shooting sa 3-pointers. Ang two-way prowess ni Tatum ang nagdala sa Boston sa 64-18 na finish at ang kanilang first title mula noong 2008. Bilang resulta, pinag-sign ng Celtics si Tatum ng isang 5-year, $315 million extension noong off-season. Inaasahan ni Tatum na matulungan ang Boston na ulitin ang kanilang pagkapanalo bilang kampeon sa 2025. Siyempre, hindi niya kailangang pasanin ang lahat ng bigat mag-isa. Si Jaylen Brown ang partner in crime ni Tatum. Nag-average siya ng 23.0 points, 5.5 rebounds, 3.5 assists at 1.2 steals kada laro. Tinanggap ni Brown ang kanyang papel bilang defensive stopper sa regular season at playoffs. Sa NBA Finals, pinahirapan niya ang buhay ng star guard ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic, patuloy na nagbigay ng full court press sa kanya.
Kung magpapatuloy ang tambalan ni na Brown at Tatum, maaaring magkaroon ang Celtics ng pinakamahusay na wing pairing sa liga sa mga susunod na taon. Bukod dito, kung mananalo si Tatum sa 2024 Olympics, magkakaroon siya ng karagdagang kredensyal sa kanyang resume. Exciting na panoorin ang patuloy na paglalakbay ng star forward. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, maghaharap ang Team USA at France sa laban para sa gintong medalya sa August 10 at ilang mga players ang excited na para sa laban. Isa sa mga player na iyon ay ang guard ng France na si Evan Fournier na nagsasabing laging masaya ang paglalaro laban sa Team USA, ngunit may isa silang layunin kapag nakikipaglaro sa kanila. Ang paglalaro laban sa Team USA ay tiyak na espesyal. Gusto naming talunin sila, sabi ni Fournier. Pero sa mabuting paraan. Ang mga ito ang pinakamahusay na team sa mundo at gusto naming maging pinakamahusay. Gusto naming talunin sila at talagang masaya ang paglalaro laban sa kanila dahil napakahusay nila. Napatunayan ng Team USA at France na sila ang dalawang pinakamahusay na team sa Paris Olympics at maghaharap sila para malaman kung sino ang pinakamahusay sa mundo. Parehong hinarap ng Team USA at France ang ilang hamon sa semifinals ng Olympics upang makarating sa laban para sa gintong medalya. Sa laro ng France laban sa Germany, sinimulan ng kanilang mga kalaban ang laro na may kalamangang 12-2. Pinaigting ng France ang kanilang depensa sa second quarter, pinayagan lang ang Germany na maka-score ng 8 points at nagtapos ang first half na tabla ang score. Para sa Team USA, halos buong laro silang na-trailed laban sa Serbia at hindi hanggang sa huling ilang minuto ng laro na nalampasan nila ang team ni Nikola Jokic. Sa pagtatapos ng laro, sina Stephen Curry, LeBron James at Kevin Durant ang nag-score ng huling 13 points para sa Team USA upang makumpleto ang comeback. Nagtapos si Curry ng may Olympic career high na 36 points at gumawa ng siyam na 3-pointers, habang nagtapos si James ng may triple-double na 16 points, 12 rebounds at 10 assists. Sa sinabi na ni Evan Fournier na gusto nilang talunin ang Team USA, malamang na ito ay magiging dagdag na motibasyon para sa parehong team bago sila lumaban sa court. Si Joel Embiid ay nakatanggap ng mga boos mula sa crowd sa bawat laro dahil sa kanyang desisyon na maglaro para sa Team USA sa Olympics sa halip na para sa France, kaya't maaaring magkaroon siya ng dagdag na motibasyon para sa sarili niya. Ipinanganak si Embiid sa Cameroon at may mga passport sa parehong USA at France. Ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit ito ay tungkol sa antas ng komportableng pakiramdam at tulad ng sinabi ko, matagal ko nang kilala ang mga lalaking ito, Team USA, at mas komportable ako sa kanila kaysa sa kabila, France, sabi ni Embiid pagkatapos ng laro laban sa Puerto Rico. May ilang alalahanin sa kabilang panig, malaking bagay ang antas ng komportableng pakiramdam. Palagi kong sinasabi na pupunta ako kung saan ako gusto at gusto ako ng mga lalaking ito. Haharapin ng Team USA ang isang mabigat na hamon mula sa mga 7-footer na sina Victor Wembanyama at Rudy Gobert, ngunit ang USA ay may sapat na lakas upang gawin ito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.